May balita tayo ngayon sa tungkol kay Presidente, former President PFRRD. Ang ICC ay hindi pumayag ng interim release. Ibig sabihin, binasura ng ICC ang hingi ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman na bigyan siya ng temporary release. Ayon sa Deputy Prosecutor na si Mami Mandia Niyang, ito ang mga rason na bakit hindi pumayag. Gusto nila, kailangan nasa ICC custody si FRRD para masakasiguro nadadalo siya sa pagliligtas. Dahil alam nila na si Duterte ay may kasalanan, kaya kailangan nasa custody siya at madali siyang maka-attend sa hearing. Pangalawa, ang kanyang pamilya ay malakas ang impluensya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kaya nga yung iba rally sa Netherlands para gusto nila palayain. Kaya iyon ang kanilang conclusion ng ICC na mahirap niyan bigyan ng laya dahil may influensya. Lalo na ang kanyang anak na si Sara Duterte, ang Vice Presidente, nanghihikayat ng mga supporter na siya palayain. Parang magulo yata yan. Kaya hindi sila nagbigay ng release. Pangatlo, dahil daw sabi nila na kinidnap si Duterte at para rin silang gaganti, kikidnapin din nila si Duterte para mapunta sa Pilipinas. At ito ay magkaroon siya ng laya. At sa pansin ng ICC, baka magkagulo ang Pilipinas. Dahil delikado ito, lalong lalala. Ang susunod ay nalaman ng kanyang abogado na umami si Duterte sa kanyang kasalanan. Kaya mahirap na itong pakawalan dahil pag umami ng kriminal, delikado yan. Kaya hindi papayagan yan dahil wala nang pagpakawala yan. Mahirap yan huliin pag nakawala at hindi matutuloy ang trial. Kaya ngayon, si Duterte ay ang kanyang manghiling ay naibasura ng ICC at matutuloy ang kaso. Yan ang totoo. Kaya nga gusto ni Duterte na siya ay palayain, kaya hindi pinayagan ng ICC. Kaya walang lusot, tapos na ang kanyang palugit. Itong katapusan nitong July ay mag-umpisa na ang pag-submit ng mga dokumento para sa mga nasakdal o mga na-appeal. So, kaya meron silang sinabitin na maraming mga parang kaso na ebidensya para kay Duterte. Kaya yun, mangyayari sa matutuloy na formal charge sa kanya. At yan ay napakadelikado sa parte ng abogada niya dahil umamin na kasi si Duterte. Ito nga ang kasabi sa Biblia, "He who mocks God and His commandments will suffer in His judgment." Kaya yun, unang-una minura ni Duterte ang Panginoon, kaya siya ngayon ay haharap sa korte, sa tao at sa Panginoon. Dahil ginawa niya yung kanyang pagmumura, ginawa niya, sinabi niya na kanyang quote, sinabi niya na stupid God, isang gawain niya ng isang maka-demonyong mga ugali na hindi nag-respeto sa Panginoon. Remember God, without God you can do nothing. Siya lang ang ating Panginoon. Okay folks, ito lang muna ang aking masasabi.
na tuloy ang paglilitis, wala nang lusot. Kaya wag kagabi nag-rally ang mga BD sa Hague, pero hindi na yan papanilwala, lalong lalala lang yan dahil wala na, surrender na yung abogado ni Duterte. Anong magagawa yung mga rally-rally yan? Lalong papahirapan nila si Duterte dahil hindi niya papakinggan ng ICC. Hindi kagaya sa Pilipinas na nadadala sa mga rally. Doon sa Netherlands, hindi. Ebidensya ang kanilang tinitingnan, hindi sa mga influensya ng mga politiko, hindi sa mga mga pangangailangan ng mga simpatiya, hindi yon nadadala. Kung ano yung ebidensya, yon ang maghahatol sa kanila dahil sila ay neutral. Kaya gusto ng ICC na bigyan ng tunay na paglilitis. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya yung mga DDS lalong nagpapaasa sa mga vlogger na babigyan siya ng laya. Wala na yan, wala na. Malapit na mag-umpisa ang hearing sa October yata. October. Wala na, hindi na. Okay folks, ito lang muna ang konting opinion ko sa mga balita ngayon na nangyayari na si Duterte ay hindi pinayagan ng ICC sa kanyang request for interim release. At sabi pa ni Atty. Conte ng human rights lawyer na Pilipina na walang bansa ang tatanggap kung bigyan man ng laya, walang bansa ang tatanggap. Kahit yung Belgium ay nag-decline, yung Australia ay nag-decline, walang bansa. So, may sabi-sabi sila na Japan daw, fake news yun na ang Japan ay mabidahili, ang Japan ay member ng ICC. Hindi lalong hindi tatanggapin yan. Dahil yung Japan ay tumutulong yan sa West Philippine Sea, kalaban ang China. Mahirapan. Kaya ang hatol yan ay harapin niya ang kaso at bigyan ng tamang hustisya yung naapi, yung mga biktima. Kaya ito ang tamang-tama, walang lusot. Hindi ito pamolitika, hindi ito presyo, hindi ito mga mga sabi-sabi. Kailangan harapin niya. Dahil may ginawa siyang masama. Number 1, honor God. Hindi niya inuno yung Panginoon. Pangalawa, pumatay siya. Ang pagpatay ay bawal ayon sa Panginoon dahil siya lang ang may karapatang pagpatay. Hindi siya nagbigay ng hustisya at ngayon humihingi ng hustisya. Anong klase ito? Nanghingi ng hustisya. Nabigyan ba niya ng hustisya yung pinatay niya? Anong klase itong hustisya? Sasabi niya human right. Hindi kumikilala siya dito ng human right. Ngayon, nanghihingi ng human right. Mumutil para sa kanya, pero ang pinatay walang human right. Anong klase ito? Okay folks, bye-bye.